Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa sa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hentil. Kaya, dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Noong panahon ng tukhang nagamit ang puwersa ng dahas upang umani ng takot sa mga tao. Sa bawat katawan na nakahandusay po sa tabi, sa daan na walang buhay, ay may nakalagay na karato lang, "Huwag tularan. Huwag tularan, pusher ako." Naging panawagan po yung mga bagay na ito para daw matuto yung mga tao, para maturuan ng leksyon ang mga mamamayan kung ano ang hindi wasto. At ngayon po, nakikita natin na may hindi wasto sa ganong pagwawasto. May mas wastong pagtuturo sa hindi paggamit ng takot, dahas at pagkitil ng buhay. Nakikita natin ngayon ang napakaraming pandaigdigang sigalot at gyera. Kailanman hindi naging sagot ang gyera sa anumang problema. Sa ating unang pagbasa, mga kapatid, napakinggan po natin na si San Pablo ay nananawagan po sa mga taga-Korinto upang kanilang tularan yung mga taga-Macedonia. Ano yung kailangan nilang tularan sa mga taga-Macedonia? Yung kanilang pagkakawang gawa. Ang mga unang Kristiyano po kasi doon sa Macedonia, kahit po nagdadanas ng matinding kahirapan, matinding pagsubok at pag-uusig, ay masayang-masaya pa rin po sa pagbibigay ng tulong doon sa mga ibang simbahan o ibang komunidad ng Kristiyano sa iba't ibang lugar, katulad na lamang halimbawa ng Jerusalem. Active sila sa pagbibigay ng tulong sa kanilang mga kapatid na mga may hirap at nangangailangan. Para bang sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Korinto, matuto kayo sa mga taga-Macedonia. Kahit gipit, kahit walang-wala, nagkakawang gawa pa rin. At yung pagkakawang gawa nila, mas higit pa kung ano doon sa meron sila. Sa huli, ibinigay pang mabuting halimbawa ni San Pablo sa mga taga-Korinto, mga kapatid, si Jesucristo mismo. Si Jesus na piniling maging dukha mismo upang bigyan yaman yung iba dahil sa kanyang pagiging dukha.
Hindi po pala talaga hadlang at hindi naman talaga sukatan kung ano yung meron ka at kung ano yung estado mo sa buhay sa pagbibigay, sa pagkakawang gawa. Ano po ang tunay na sukatan ng pagkakawang gawa at pagiging mabuti? Ito po yung pagbibigay na nakaugat doon sa walang pagkiling at walang kondisyon na pag-ibig sa ating kapwa. Sino daw po yung dapat nating tularan ayon sa ating ebanghelyo sa araw na ito? Walang iba po kung hindi ang Diyos. Ang Diyos Ama na nagpapasikat ng araw at nagpapapatak ng ulan. Mabuti ka man o masama, banal ka man o makasalanan. Sa Diyos na hindi namimili at hindi panapanahon yung kanyang generosity at yung kanyang kabutihan. Tularan at sundan po natin yung sinabi rin ni Kristo na ibigin mo pati ang hindi mo kasundo. Ibigin mo kahit yung mga kaaway mo. Dahil sabi ni Jesus, dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Mga kapatid, hingin po natin sa ating misa ngayong araw na matularan po natin si Kristo. At tayo po ay maging ganap sa ating pag-ibig at sa ating pagkakawang gawa tulad ng amang nasa langit. Amen.